Magandang araw sa inyo mga kalingap. Andito tayo ngayon sa junk shop na dati pinagtatrabaho nila Tatay Budoy. Kasi umuwi si Tatay Budoy at nandito rin si Mark, nakita ko kanina. So, kamusta natin pag-aaral? Tapos Tatay Budoy, Tatay, bakit napauwi ka? Ay, ano po, kasi binisita ko po sila. Hindi po ako nakapangalakal ng ilang araw kasi po yung bike ko nadali. Oo nga, nakita mo ba yung nangyari sa bike mo? Oo. Anong masasabi mo doon? Sabi ko, patay tayo nito. Paano hindi tayo makapaghanap buhay dito? Oo, hindi ka na makakapaghanap buhay pag ganun. Kaya nga po, gusto ko po uling bumalik po din ng Santa Elena para maghanap buhay po ulit ako doon. Ano ba yung reason, Tatay, bakit napauwi ka? Ay, nga po nakita ko sa vlog na yung bike nga po nagkaganon. Kaya ka napauwi? Oo, at tinignan ko kung ano nangyari doon sa aking service na ginagamit. Wasak baga po yung Kaya nga, wasak yung ano daw, pinahiram daw yata ni Nanay Glyza yun. Oo, kasi po nangyari. Paano yun? Mareremedyohan pa ba yun? Ay, hindi na. Papalitan po ng ng tinidor sa rim. Ay, ganun. Opo. Grabe, kawawa naman yung service mo. Yun na nga lang yung service mo. Kaya nga po Kaya yun, makakabalik po kasi ako bukas. Babalik ka pa rin sa Santa Elena? Baka po bukas kasi okay. bibili sila ako ng pamasahe ko pabalik. Okay. Si Mark, kamusta? Ay, yung pag-aaral ni Mark. Mark, okay na, kamusta pwede na po siya ma-absent. Ha? Hindi na ako po ma-absent. Hindi talaga Tatay absent, 2 days pa lang yung pasok niya na eh. Sana all 2 days. Kasi 2 days pa lang yung pasok mo. Kamusta Mark yung pasok mo? Ayos lang po. Ha? Ayos lang. Grabe, gwapo ni Mark. Kapag kita mo si Mark. Oh, Bago, nakaporma. wala pa pong gupit. Okay. Ay, oo nga pala no. Dapat magpagupit ka. Ano? Sige mamaya punta. Pinalalahanan nga po ko ng teacher namin. Sabay, yung mga boys dyan, baka naman, pwede kayo Magpagupit. Okay. Para pagbalik nyo sa Mamaya Martes punta ka doon sa barbershop, magpagupit ka no? Para bukas pag pasok mo, clean cut ka na ulit. Ilang araw na yung pasok nyo? 2 days pa lang. 2 days pa lang. Kumusta yung sa loob ng 2 araw? Kumusta yung pagpasok mo? Ayos lang po. Masaya ka o ano? Hindi, marami po kong kilala doon. Ha? Dami po kong kilala doon. Kasama ko po yung anak niyo po yun. Okay, nakakasama mo. Oo, gandang kabanding. Lagi kami banding-banding. Pag-recess ng tanghali, pag-recess ng maga, tapos recess ng hapon. Ganda magbanding-banding. Ano yung pinagkaiba Mark nung elementary tapos nung ngayon? Ang laki ng pinagkaiba nun sa kasi pag iba po ang aral sa grades sa Bukod sa pag-aaral, yung mga kasama mo doon, syempre medyo kailangan mag-matured kayo doon, di ba? Opo. Kasi high school na kayo, hindi na kayo mga elementary. Kaya pati ay laki ng pinagbago nung nagpasok ako doon. Bakit? Hindi, parang hindi katulad po ng dapat matuto ka maging mature, tapos may tinatawag kang yung tinatawag na yung may paggalang. Oo, syempre, tapos laging respect. dapat laging may respeto, no? Opo. Okay, pero kumusta naman yung mga teacher mo? Mabait naman po. Mabait naman. Sa kaklase mo, kumusta yung pakikitungo mo sa kanila? Ayos naman po. Parang sa nakikita ko mga kalingap ngayon kay Mark, masaya si Mark sa sa pagpasok niya. Iba po yung nakikita ko sa mukha ni Mark, lagi nakangiti. Ibig sabihin masaya ka talaga. Smiling face. Okay. Smiling face tata. Nanay Glyza, halika, may tatanong ako sa iyo. Bakit po nang pumunta ako sa inyo, wala ka sa inyo? Tinawag po ako ni boss. Pinatulong ka dito. Okay. Nagbalat po ako ng yung mga module po. Kala ko tatay, lalaki na si Nanay Glyza. Patay tayo dyan. Kaya nga sabi ko, susubukan kong hanapin si Nanay Glyza, baka mahuli ko. Hindi naman. Hindi naman po. Okay, mabuti. Lalo Kung po ganun. ako sana magbiyahe ulit mamaya. Ano ba talaga yung plano mo tatay? Bukas? Mamaya? Mamaya Wala? na po kung may... Ngayong araw, ibig sabihin nangalakal ka. Opo, ay Paano ka nangalakal? Wala ka namang nga po. Pending. Wala ka namang service. Ay, inatid pa ako sa doon sa Bliss. Hinatid ka? Oo, kaso pending na naman ng pira. Mamaya ganun? pa. Mamaya pa daw. Oo. Okay. So nga, tingin nyo marami-rami naman nakalakal sa Tatay Buding ngayon. Kakaunti po. Konti lang po yun. Half day ho kasi ay. Half day. Update lang. Half day lang. Kailan ba si Tatay dumating? Kailan ka ba dumating? Kahapon. Kahapon lang? Opo, kahapon po. Kailan ba ako sa inyo magpumunta? Okay, mga 3 days ago na yata, no? Oo. 3 days ago na nung... Nakita ko sa vlog yung bumisita ako, yung man. kaya ko yung nagkang-uuwi. Nanay Glyza, nagagalit sa Tatay Budoy kasi pinasira mo daw yung bike niya. Hindi ko nga, hindi nga. Okay pa nga, kahit pa paano nakaligtas yung 3. Oo nga, alam ko naman, naiintindihan ko naman yun. Bakit, ano po ba yung reason nanay? Bakit pinagamit niyo po sa mga bata yung bisikleta? Paano po may nagpunta ho dung customer nung alis nito, Mm-hmm. pinakukuha yung mga bakal at yero. Ay,
tanghali na po kasi silang nakapunta. Ngayon, pagpunta nila, wala naman na yung may-ari at umuwi daw ng Alayaw. Ngayon, nag-uwi sila. Pag ano nila, yung may nakita daw silang ganyan kalaking ahas. Yun daw ay iniwasan nila. Kaya sila na-aksidente. Oo. Yung paliwanag na po sa akin, kaya wala naman po kung problema. Kasi wala po nalulungkot na ako. Tapos sira yung pangalan buhay. Yun lang. Balik na naman ako ulit sa Taylina. Grabe. Yung bang ilang araw ka na tatay doon na nagtrabaho? 3 araw po. Sa 3 araw mo, kamusta? Okay na, paayos na po doon. Okay naman. Opo. Magkano, Kaya- kumusta yung kitaan mo doon? Paminsan po, kumikita ako ng 300 sa araw. 300? Opo. Ang laki pala no. Oo. Bakit sabi ni Mark sa akin napanood mo ba sa vlog yun na sabi niya kumikita daw kayo ng 1,000? Kaya mo daw kumita doon 1,000 Opo, sa pag araw? malakas pa ang kalakal doon, kumikita pa ako ng ganun doon. Okay, kaya mo talaga yun. Opo, kaya ko po yun pag malakas ang kalakal. Eh, kaso, ngayon wala po kasing tumutulong doon sa biyanan ko. Sabi ko, tulungan mo muna pansamantala yung si La Mama habang walang trabaho si Papa. Tsaka, Kaya kahit konti lang kako, Mhm. mapadalhan mo kami kahit konti, pero priority niya yung magulang niya kasi matanda na po baga yung biyanan ko, kaawa din naman. Lalo na si Mama saka si Papa. Namumroblema din po yun sa panghanap buhay niya na pending na naman nga. Ganito Wala nang- po nanay, yung po bang mama ni Tatay Budoy, sino nagtatrabaho para sa kanya? Di ba nagtitindahan po siya? Kasi ano po, tinigil po muna nila at May problema po. problema, nagkaroon po ng kaunting problema. Nagkaroon ng problema. Doon, Oo. sino po sa ngayon, kapag nung nandito si Tatay Budoy, sino yung nagpo-provide ng pagkain ng mama ni Tatay Budoy? Ito po. Pinapadalhan niya? Hindi, ibig sabihin ko nung nandito si Tatay Budoy sa Kapalongga, sino po ang nagpapakain sa magulang ni Tatay Budoy? Yung mga kapatid po nito, ngayon po parang may problema po rin kasi sila ngayon. Kaya naintindihan ko po. Yung pong asawa ni nanay, Tatay Budoy, di ba nagtatrabaho po siya? Opo, at tigil po muna pa samantala yung gawa nila kaya nag-uwi po si Papa. Kaya nandyan si papa mo? Opo, nag-uwi po. Okay. May mga kapatid ka naman, di ba? Opo. Sila ba nagbibigay ba sila sa mama mo? Bibihira po, isa lang pa nagbibigay doon yung babae. Yung bunso Babae. po. Oo. Eh di ba ang mama mo may pinag-aaral? Meron po. O paano niya mapag-aaral yun kung wala na siyang pinagkukunan? Ayun nga po ang Yun nga po, pinoproblema po pinoproblema namin. ko. Naawa ako dun sa aking biyanan na babae na napakabait naman po noon. Kasi nakitira din po kasi kami doon sa kanya. Nung kasalukuyang bago pa lang ho kami nagsasama. Si mama po ang gumagastos po para sa amin. Ngayon sabi ko, baka naman kako sakaling matulungan naman natin kahit konting tulong para kay mama at saka kay papa. Kasi wala naman po akong masabi sa ugali ng biyanan kong babae at saka biyanan kong lalaki. Sobra pong bait nila sa amin. Lalo na sa aking anak kahit hindi nila Parang napamahal sa kanila, napamahal tinuring na na po ako. rin sa kanya. Gusto ko sana kahit man lang kako konti mabigyan kong tulong si mama at saka si papa. Kasi Ikaw ba Tatay Budoy sa loob ng 3 araw? Lahat ba yun pare-pares ka ng kinita? Minsan po, nakakaparang ako. Minsan, trendy po pare-pareho. Doon sa 3 araw na yun, kumita ka ng, may araw na kumita ka ng 400. Opo. May araw na kumita ka ng 300. Hindi ako po pare-pareho. Okay. Tapos, every day, binibigay sa'yo, on the spot yun. Opo, bigay po yung buong buo. Tapos doon sa magulang mo, nagbibigay ka. bigay din pa ako. Tapos yung iba, dinala ko dito. May naiuwi ka sa kanila. Opo, mayroon po. Okay, mabuti naman pala at kahit paano, may naiuwi ka sa mag-ina mo. Opo. Ano? Na-miss mo ba sila Nanay Glayza? Ayun na, miss po. Nagwilang na po ako dito at kukuha nga po ako ng number na pagpapadala na ano. Okay, kasi bakit hindi na lang Last minessage day na. tayo? Wala ba kayong kontak o ano? Ano pa na ang SIM namin? Hindi expired. naka-registered. Hindi naka-register. Okay. Kaya nahihirapan po kaming kontakin siya. O paano? Saan mo ba ipapadala? Ano bang balak mo na pagpadalahan mo? Hindi ko nga po alam Sa kung saan. Gcash, o sa ano? Sa Gcash po siguro. O di kaninong Gcash. Dapat may cellphone naman si Mark. Pag installin mo si Mark ng Gcash, kaso wala nga pala kayong number. Mm. Oo, at saka hindi po nakaregister sa kanya.
Yun ang nahihirapan. Ganito na lang, titingin tayo kung may nabibiling SIM card para gamitin ni Mark yung naka-registered. Tapos ang kunin mong dapat sarili nila na Iglesia na GCash. Kung magpapadala ka sa kanila ng kita mo, Opo. Oo, ganun na lang gawin natin. Tingin tayo sa sentro ng SIM card. Ha? Opo. Tapos bigay ko kay Mark para may magamit si Mark. Nung hindi nakapagpadala yan, nakaranas din kami first time na matulog mag-inang walang laman ng tiyan. Ganun. Sa tulog. Napawa nga ako, sabi ko, naghahanap Bakit ako hindi po, di nyo pinabisita si Mark sa bahay? Sabi nga nitong anak ko, Mama, puntahan ko kaya si Kuya Makmak. Sabihin natin ang problema natin. Sabi ko, huwag na, nakakahiya. Sinabi ko naman po ba kay Mark na kung may problema o alam naman ninyo yung bahay namin, pwede naman kayong magsabi doon, di ba? At makatulong kami sa inyo. Kasi hindi naman namin po araw-araw kayo mamomonitor. Hindi namin alam kung ano yung araw-araw na buhay ninyo kasi may mga tinutulungan din kami ng iba. Kaya kung pag may ganong problema, pwede mo papuntahin si Mark naman sa bahay, para masabi sa amin. Buti nga po at nung nagpunta po kayo, wala ako dyan. Nabigyan niyo po ng pera yung anak ko. Nakabili agad po kami ng bigas, ulam, nakagamit po sa bahay. Yung iba po hanggang ngayon binabaon pa ni Tutoy, tinitipid po namin. Okay. Di ibig sabihin yung allowance si Mark, nabawasan nyo ng pangkain nyo. Po at talagang time na yun ay talagang nahihiya kasi akong maglalapit. Mark, halika Mark. May tatanong ako sa'yo, Mark. Halika. Sa pagpasok mo kapag dumadating yung break time mo sa loob ng 2 araw na pagpasok mo, ano yung kinakain mo? Kano yung nakakaano po dun, hain. Katulad niyang mga kakanin. Tapos nabili rin po ako ng soft drinks. Kasi naalam lang natin mga kalingap kasi baka mamaya sa pagtitipid ni Mark hindi na lang nagbe-break time. Mahirap naman po yun. Mahirap naman po yun. Kahit kasi mahirap mag-aral kapag walang laman na sikmura. Kaya tinatanong natin nagbibigay naman tayo ng allowance. Baka sa sobrang pagtitipid ni Mark sa allowance na binibigay natin, baka hindi na kumakain itong bata sa break time niya. Pero hindi naman, okay naman, kumakain ka naman. Kumakain naman po ako. Paano pagpapasok ka? Sumasakay ka ba ng tricycle? Hindi. Nasakay din po ko. Minsan nga po gusto ko sakto makano. Kaso tinatanghali na rin po ko May get, di po ko na-delete masyado. Okay, huwag kang magpapalit Mark kasi kung gusto mo ba mag-plug ceremony na mag-isa? Ayoko. Hindi ko pa nga po Gusto mo ba mag-plug ceremony na mag-isa? Kasi ako naranasan ko na yung mag-plug ceremony dyan na mag-isa. So, lagi kang kung 7 ang pasok, 6:30 dapat nandun ka na. Laging ganun. Ang mindset mo, dapat 6:30 nandun na ako. 7:15 nga po ang time dun pinakang time. Kasi sa allowance mo naman, kasama naman dun talaga tricycle mo para hindi ka maglalakad, ha? Opo. Okay. So, yun mga kalingap, si Mark naman okay naman si school. At, ayun nga, okay naman siya pag break time, kumakain naman daw. Nagalaw nyo, palitan ko yung pero Tatay Budoy, ayusin mo po yung trabaho mo Opo. para na sa ganun ay dagdag mo na iglesia diyan sa sa panggastos ninyo sa bahay, ha? Si Tatay Budoy may trabaho naman po ito, huwag niyo isipin 'yan. Isipin niyo po yung sa inyo dito. Kasi si Tatay Budoy naman lalaki po ito. Kayang-kaya niya po yung sarili niya. Tatay. Opo. Tsaka nagtatrabaho siya doon, kumikita. At yun nga, Tatay, ikaw ba ano yung plano mo na pagpapadala sa kanila? Tuwing anong araw? Lingguhan ba? Tuwing ikalawang araw po. Ikalawang araw? Opo. Okay Tatay, bibisitahin ko sila ulit. Tatanungin ko kung nagpadala ka ng ikadalawang araw, ha? Opo. Hindi ko po sila pababayaan sa padala. Okay. Sige Mark, tayo ng SIM card mo dapat may SIM card ka para si Tatay, sa iyo yung contact, hindi sa ibang tao. Kasi mahirap naman yung nakakaabala pa tayo ng iba Hindi naka-register. Mahirap kasi yung mga abala pa tayo ng ibang tao, baga. Mas maganda yung kung kaya naman natin gawa ng parang tayo na lang gagawa, So, yun na lang Tatay, ha? Okay, si Mark, ano masasabi mo ngayon? Nakita mo na yung tsura ni Mark, nag-aaral na ng high school. Masaya po sobra sa mga viewers namin po na tumutulong kay Mark. Nagpapasalamat pa ako sa inyo ng malaki. Lalo na po dito sa tumutulong sa amin na walang tao, sumusuporta at umaalalay. Okay, Huwag po kayong mag-alala at ipag-pray ko po kayo palagi na sana'y umulad ang inyong mga negosyo. Okay, kay Tita Faye, salamat po ulit sa pagtulong sa amin na mapag-aral itong si Mark. Kasi yan, makita nyo naman siguro matuwa din kayo na nakikita nyo si Mark na ganito, na
porsigido makatapos ang pag-aaral. Dati nakikita ko to pumapasok naka-short lang. Ngayon nakapants na, Sana all naka-short nakapants na, nakasapatos na ng Sana ano, all nakaayos na ng Ay, uniform. naka-form ganyan. So, ano, polo, ba't hindi ka nakapolo ngayon, Mark? Friday, okay, Friday ngayon, di ba? Hindi po, Thursday. Thursday, bukas. O, Yeah. dapat kung ano yung uniform, Bukas yung pa yung suotin mo. Friday. Oo, bukas nga. Last day nyo bukas ang pasok. Oo, Pag tapos- Saturday ba may pasok kayo? Wala. Saturday po, wala. Wala. Anong plano mo ngayong Sa- darating na Sabado at Linggo? Okay, magana po ay din po. Hindi po lang, hindi na. Pero pag gabi naman po, ma-review. Wala naman pong gagawin pag ano, gabi. Okay. So, maghahanap buhay pa rin si Mark ng Sabado at Linggo. Grabe talaga. Pag Tama Lunes yan, naman- Mark. Goods yan. Tapos sa Lunes naman po, total, wala pa rin po kami pasok na. Holiday po talaga na. Holiday, holiday ang Monday. Meron nga pala akong babatiin. Ako na Tatay Babate. Kay Norman Aman. Yung po mga sa taga Santa Elena na mga nakakapanood. Ayan kasi lagi ni Tatay binabate si Norman Ayan, Aman. isa na si Kagawad Norman Aman. Yung mga taga Santa Elena na mga nakakapanood sa inyo, pupunta na ulit dyan si Tatay Budoy, ang artista ng YouTube. Ay, sana Grabe, artista ng YouTube daw si Tatay Budoy. Siguro ang dami sa yung bumabati doon. Ano sa lugar Meron nyo? man po, meron. Okay. Oo. So Sikat na sige. sikat nga po. Okay, Mark ha. Pagbuti mo yung pag-aaral mo. Sa Lunes wala kang pasok. Magtatrabaho ka rin. Oo. Okay. Mapagupit din po pati ako. Huwag kang mong kalimutan magpagupit, no? Oo. Mapagupit ako yung hanggang dito ko. Ano. Sige, basta clean cut ha. O sige nanay, pupunta na din po kami ha. Ingat po, Sige, salamat. ayusin. May trabaho pa ba kayong tinatapos? Tatapusin na po. Ingat po kayo. Sige. Kasi Salamat si po. Tatay Budoy ang mag-ingat, no? Oo, salamat po. So mga kalingap, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw kala Tatay Budoy at nagpapasalamat ako kay Tita Faye na nagtitiwala sa atin na mapag-aral ito si Mark at siyempre dito kala Tatay Budoy na patuloy na nag-i-inspire ng tao ng mga manonood. Marami pa rin nagmamahal sa kanila hanggang sa ngayon. Episode 2 na tayo, napakalayo na nang narating ng vlog natin sa kanila at yun, nakapokus tayo ngayon na makapagtapos si Mark sa kanyang pag-aaral dahil hindi rin nga biro ang magpaaral dito sa amin ng high school dahil yung pinasukan niya ito yung isa si school na medyo magastos din talaga pero at least nandyan po kayo na nagmamahal sa amin lalo na si Tita Faye. So shoutout ko lang din si Ninang Adeliuso, Ninang Adelina, si Tita Jo at sino ba si Ninong Hawaii at si Tita Ninang Lons at saka si Ma'am Sharon. Shoutout po sa iyo, salamat sa blessing. Ganoon na din po kay Tita Celia, maraming salamat sa blessing na pinapabot niyo sa amin. Sana ay marami pang blessing dumating sa inyo para na sa ganun po marami pa din kayong tao matulungan. Suportahan niyo muli Marcos TV Channel, Commander ni Marcos at lahat ng Team Kalingap. God bless, palain po tayong lahat.